Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, mga kapanalig, ang ating ebanghelyo ngayon ay isa sa mga kontrobersyal na pahayag ng ating Panginoong Hesus Kristo na kung saan ang sinabi ni Jesus na naparito siya upang ipadala ang apoy sa lupa at ito'y magnangis na. At ang nais niyang ipahiwatig na ang apoy ay sumisimbolo sa pag-aalab ng dala ng banal na diwa o ang Espiritu Santo. Mga kapatid, aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi kaming matapat na sundin ang loob mo upang kaming wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala. Ngayon namay, ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit, ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit, ngayon pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos. Ang natamo ninyo'y kabanalan, at ang kauwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palad ang umasa sa Panginoong tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng Panginoon, siya'y binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya'y isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangay umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat. Ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sanay nagpaningas na ito. May isang binyag pa dapat kong tanggapin na nababagabog ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang mga ama at mga anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang binang babae at manugang na babae." Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, kung mapapansin natin ang Ebanghelyo sa araw ng Huwebes, at kung ikukumpara natin ito sa lumipas na Lunes hanggang kahapon, ay ilang mga paalala patungkol sa ating paggagayak, no, sa regarding sa Advent season. Ngayon din, we have a sudden shift sa ating Ebanghelyo ngayon, no? Medyo na parang gumamit ng allegory dito sa atin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng apoy na ipapadala nga dito sa lupa, no? Sagutin muna natin yung mga bagay-bagay na yon, no? At sabi nga, kadalasan, pag may apoy, ay ito nga ay kadalasan ang nangyayari ay sinusunog ang mga nakapaligid dito. Pero hindi nga yun ang dulot na sinasabi ni Jesus, no? Kaya nga in our first reading, para sa sulat ni San Pablo sa taga-Efeso or Roma, no? Na kung saan ay pinaliwanag niya ito, no? Yung ating ebanghelyo ngayon at para maunawaan natin ito. Pero yung apoy ay ito rin ay banal na diwa, ito rin ay spiritu, no? Remember the Pentecost, no? May dilang apoy ang bawat apostoles na nakasaksi doon sa pagbibigay sa kanila ng banal na diwa, no? So they speak in different language. At gayon din, meron tayong tinatawag na binyag sa tubig. Sa binyag sa tubig ay tinatanggal ito yung ating kasalanan, our inherent na sin o minanang kasalanan sa ating unang magulang, at tayo ay para ganap na tayo ay maging isang Kristiyano. Ang binyag naman sa apoy ay ito naman ay para tayo ay para i-test, no? Or ibig sabihin tayo ay para dumaan sa para maging pino, yung pagiging ginto natin, pagiging Kristiyano natin, no? At gayon din mahubog tayo para karapat-dapat tayong pumasok sa langit, pumasok sa kaharian ng Diyos. Yun yung ibig sabihin ng apoy na ito na sinasabi ni Jesus. At ang dulot nito, marahil magkakababahagi dahil merong papanig sa Kristiyano kay Jesus, susunod sa Kanya, at merong ding hindi maniniwala. Yun yung ang nais pahiwatig sa atin ng ating Panginoong Diyos. May mabuti, may masama, merong mga sumusunod, merong hindi. No? Kaya sa atin ngayon, ano yung nais kayang maunawaan pa sa atin ng ating Panginoong Jesus at gayon din ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay na ito tungkol sa apoy at gayon din sa pagkakaroon ng bahagi dito sa sinabi niya sa Ebanghelyo. We have 3 points, no? The first one, hindi natin kailangan makipagkaisa sa mga gumagawa ng masama, no? So mapapansin natin sa Ebanghelyo mula ng Martes hanggang kahapon ay tayo ay iniinganyo, iniyayayahan, invitation na tayo ay dapat gumawa ng kabutihan dito sa mundong ibabaw. Yun lamang ang ating idudulot sa isa't isa.
Bilang mga anak ng Diyos, ang inaasahan sa atin ay laging gumawa ng kabutihan upang ito rin ang maghari sa mundo. Kasi kapag may kasamaan, kapag merong kasalanan, di ba, at tayo ay nagkukubli sa kadiliman, that's the time na nagkakaroon tayo ng separation sa isa't isa. Pagkabahagi, darkness and lightness, yung ganyan, no? Or in lights. Masama, mabuti. So yun. Kaya't ang anumang bagay na masama ay dapat nating layuan, iwasan, itakwil, sapagkat hindi ito tugma sa kalagayan ng bilang mga anak ng Diyos. Ang dinulot lamang sa atin ng Diyos ay pagmamahal at kabutihan. Kaya nga, with our theme, ating tema, last Sunday, ibigay sa Cesar ang sa Cesar, ibigay sa Diyos ang dapat sa Diyos, ibalik sa Diyos ang kabutihan, ibalik sa Diyos yung pagpapalang ibinigay niya sa atin na nagmula naman sa Kanya. So yun ibig sabihin ng Ebanghelyo din ngayon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo last Sunday. The second one, pangalawa, hindi natin kailangan makipagkaisa sa mga tagapaghasik ng kadiliman. No? So yan. Ang dahilan kung bakit lumalaganap ang kadiliman sa mundo, dahil tayong mga dapat na tagapaghatid ng liwanag ng Panginoong Hesus sa mundo ay hindi nagbibigay ng ilaw sapagkat kung minsan nakikiayon tayo sa masamang takbo ng mundo, no? So at gayon din maraming mag-aakit sa atin, no? Minsan kung sino pa yung masama talagang pinapanigan natin, iboboto pa natin. Nagbubulag-bulagan tayo. Matakpan lang ng 1,000, matakpan lang ng 5,000 yung ating mga mata, iboboto na natin, isusulat na natin doon sa balota, no? So sana naman, no, magising, matanggal doon sa mata natin yung mga salapi na ito at gayon din ay iboto natin yung katotohanan. Veritas ika nga nila, di ba? Kaya mahalagang makita ng madla, tayo rin mismo ang mananampalataya, kung sino ang tagapaghasik ng kadiliman at kung sino naman ang tagapaghasik ng kabutihan sa pamamagitan na lagi ng pagpili at gawin nating tama at ng mga bagay ng sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos Ama. So that's the second one. The third one, at ang huli, hindi natin kailangan makipagkaisa sa mga taong hindi naninindigan sa Diyos. No? Kaya ito talaga klaro para sa atin sa sinabi ni Jesus, ang pagkabahabahagi, kapag tayo ay hindi talaga nanindigan at hindi natin sinampalatayaan ng ating Panginoong may kapal, ay ibig sabihin, hindi niya tayo anak ng Diyos. Hindi tayo nanggaling sa Kanya. Walang nanggagaling ng kasamaan mula sa ating Panginoon Diyos. Walang nanggagaling ng kadiliman, walang bahid dungis ang ating Panginoong Diyos. Kaya kung hindi natin pinanindigan ang ating Panginoon Diyos, ay hindi tayo mga anak ng Diyos. Ito po ay isang mahalagang hamon para sa atin bilang mga Kristiyano sa ating Ebanghelyo ngayon na yakapin ang pagiging binyagan, no, ng ating Panginoong Jesus. At ito yung kailangan, pag sinabi kasi natin paghihirap, ayaw natin eh. Sige, challenges, no, hamon, no, pagsusumikap na lang, sige, yung mga ganyan, diligent na isang Kristiyano na kailangan nating harapin at kailangan matupad, no, sa misyon. Kung si Jesus nga, di ba, na kung saan physically nasaktan, natuklap ang balat, yung mga ganyan, no? At gayon din ay dumanak ang dugo at tubig sa kanyang katawan ay para lamang maligtas tayo. Gayon din, no, sa atin, no? Hindi no kailangan katulad ng ginagawa ni Jesus na magpasan pa ng krus, bagkos magsumikap nga na wala tayong bahid dungis. Kasi anytime from now, di ba? Sabi ko nga pag nag-a-anoint ako, kadalasan nga po ito, baka ayaw nyo na po sa akin magpa-anoint, pagtalikod ko lang po ay namamatay na yung mga ganyan. Kaya nga sabi ko sa isang parokyano, Ate Rosie, papa-anoint ka na ba? Ayoko po, mga ganyan. No? So baka mamaya yun na yun. No? Kasi hindi natin alam. No? Even the angels doesn't know na kung kailan tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos. No? Bagkos, at least we are ready. Tayo ay nasa panig ng Diyos, nasa mabuti tayo, dalisay ang ating puso, at tayo ay walang sala sa isa't isa. At tayo ay kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kaya para sa ating personal na pagninilay, ating itanong, no, aling mga bagay ang dapat natin pang iwasan dahil ang mga ito ay naglalayo at gayon din humahadlang para sa pagpunta natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya pagpanalangin natin sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo
naway lagi nating piliin ang maging nasa panig ng Diyos kahit may kalakip itong kahirapan at pagdurusa. Huwag nawa tayong masilaw sa panandaliang kasiyahan na inaalok ng mundo, kundi kasabikan ang kasiyahang pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos, at balang araw tayo ay makakapasok sa kanyang kaharian at tayo ay magiging maligaya sa kanyang bisig ng pagmamahal. Maaring dumating sa atin ang mga pagsubok at mga suliranin, subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong nananalig na hindi siya magkukulang sa kanyang pangako. Ating itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at kristyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga nampayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Sa katahimikan din ng ating mga puso, itaas din natin sa Diyos ang ating mga natatanging kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkaing nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, kayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kaming dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw mukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain tinuming, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, mga religyoso at religyosa, misyonero at misyonera, at gayon din ang aming lingkod simbahan. Alalanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo at sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panggindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo.
kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Roque, San Juan ng Nepomuceno at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan, kapanalig. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang dalisay at sagradong puso ni Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga niyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan tugon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayo kayong gayak at dalisay ang inyong mga puso. Salamat sa Diyos.